Bilisan mo, Grace. Kapag tayo nahuli sa party, paniguradong magagalit na naman sa atin si tita. Umirap si Grace sa narinig niya. Ang tinutukoy na tita ng pinsan niyang si Carol ay ang kanyang ina. Masyadong maldita at strikta si Gracia Zapanta. Pero OA naman talaga deep inside. Bakit naman kasi kailangan pa nating pumunta doon? It's just a social gala, Carol. Alam naman nila, ma'am, naggaling pa tayo sa mission natin kagabi. Masakit pa ang katawan ko and I have wounds. Kung alam ko lang na kailangan nating pumunta, sana hindi ko na kinuha ang mission. Now, I have to wear a very conservative dress. Angil ni Grace at lumiwi habang tinititigan ng sarili sa salamin. Gaga ka talaga, social party yon at maraming elites. Mafia family nga tayo. Pero sa mga ganong party, kailangan natin magdamit na maayos. Don't tell me you're going to wear a lingerie there. Sarcastic ang asik ni Carol. Mas gaga ka. Hindi ganyan ang ibig ko sabihin. Pero hindi ko gugustuhin magdamit ng ganito. I'd wear something more fabulous than this. Ipinakita ni Grace ang kanyang dress na masyadong balot siya. Hindi yun ang mga tipo niyang dress. Mas gusto niyang nakikita ang balat ng ibang parte ng katawan niya lalo na sa leeg at balikat. Pero ngayon, may sugat siya doon mula sa pakikipaglaban sa kalaban nilang mafia family. Kaya ay hindi siya pwedeng magsuot ng ganong klaseng dress. Hayaan mo na yan, tara na! Sinabi ko pa naman kay tita kanina na parating na tayo. Kahit papunta ka pa lang sa banyo ng kwarto mo. And look ko, anong oras na? Kapag hindi pa tayo nakarating doon, baka itapon na tayo nun sa India. I don't wanna go there, okay? Kung mainit ito sa Pilipinas, ano pa kaya doon? Tura ni Carol, at bago pa makaangal si Grace, hinila niya na ang dalaga na walang nagawa. San ba tungkol tong social event party? Bakit gustong-gusto nila na pumunta doon? Tanong na lamang niya. Hindi ko rin alam, pero narinig ko, pupunta doon ang isa sa kalaban ng pamilya natin, yung mga Salvatore. Sila yung kaagaw natin sa isang transaksyon tungkol sa mga armas na gustong ibenta ng Mafia Russian sa atin. Ang sabi, baka magkaroon na naman ng transaksyon sa mismong party na yon. Kaya nagpunta ang buong pamilya. If anything happens, we will have to protect them. Also, kung kinakailangan makiagaw tayo, gagawin natin. Ngumuso si Grace. Kung ganun ngang naroon ang isang kalaban ng kanilang pamilya, dapat pumunta talaga sila. When their family is present, there's always a bloody battle after. Nang makarating sila Grace sa party, agad silang pumunta kung nasa ng kanilang pamilya. Bakit ang tagal niyong dalawa? Ang sabi ko agahan niyo ang pagdating niyo. Bungad agad ng ina ni Grace na si Gracia. Umirap si Grace sa ina. Kung kaya lang alisin ng tubig agad-agad ang dugong bumalot sa katawan ko, sana kanina pa kami nandito, Mom. I wasn't informed about this party. Kung hindi pumunta si Carol sa mansyon para sa akin, hindi sana ako darating. Palaban na sagot ni Grace pabalik. Tumikim si Carol at siniko ang pinsan niya na hindi man lang siya pinansin. Kung may nagmana naman sa ugali ni Gracia, si Grace yon. Ika nga ng iba, mas malala ang ugali ni Grace kaysa kay Gracia. O siya, wag na kayo magtalo dalawa. And don't talk about blood here, Gracie. Baka isipin ng iba, nagkatay ka ng baboy. Singit ng ama ni Grace na si Horace. I did, Dad. Hinabol ko nga eh. At masyado malakas tumakbo. Buti nga't nakatay ko ng maayos pagkatapos. Oh, right. Katulad ng utos mo, nasa kwarto mo na ang ulo ng baboy na yon. Sabay na naubo si Horace at Carol sa sinabi ni Grace. Pareho pang pinanlakihan ng dalawang mata, ang dalaga, na nagkibit balikat lang. Ngumisi pa ito, ni hindi na bahala na baka may makarinig sa sinabi nito at malaman na hindi literal na baboy ang pinag-uusapan nilang lahat. May napansin ba kayo kanina habang papasok, Carol? Pag-iiba na lamang ng usapan ni Horace. Maliban sa mga matatalas na mata ng ibang pamilyang narito, wala na. Sigurado ako may transaksyon na gaganapin ngayon at nagtatago lang sa kung saan. Marami ako nakikita ng mga pamilyang nakasapi ng ibang mafia family. Pero hindi ko pa nakikita ang mga Salvatore, Tito. Sagot naman ni Carol. I heard
that the Salvatore are coming. Darating daw sila, pati ang tagapagmana ng pamilya nila. Ipapakilala na ata sa iba. Paniguradong sadya ang pagdala nila sa tagapagmana nila dito. Sambit ni Horace. They probably are highly aiming for alliance with another mafia family. Maraming mga normal na tao na nasa paligid dahil normal na social event party lang naman to. Pero hindi alam ng iba na may mga mafia family na kasali sa party. Only the mafias know who's who. Ngayong ipapakilala ng Salvatore ang tagapagmana nila, siguradong kasal ang nasa isipan nila. And once the Salvatore's heirs show his strength, everyone will be on their knees to have him as a part of their family. Tura ni Grace at ngumisi. Well, gwapo ba itong tagapagmana nila? I haven't had a boyfriend for so long. Baka naman siya nang hinahanap ko, hindi ba? Dagdag pang tanong ni Grace. Parehas na pailing-iling si Horace at Carol sa narinig mula kay Grace. Habang ang ina naman ni Grace na si Gracia ay umirap. Huwag ka nalang umasa, Grace. Hindi panigurado gusto ng batang yun na isang babaeng katulad mo. A woman he can't rule and possess is no good for his empire. Panunuya ni Gracia sa anak na umismid sa ina. Sino ba nagluwal sa akin? Hindi naman siguro ako galing sa basurahan, no? My attitude is yours, mother. Saka ayaw mo nun, kung nakasal kami, ay hindi ang pamilya natin ang kawawa. Besides, kung magpapasakop lang din naman ako sa magiging asawa ko, bakit pa hindi ako maghanap ng magaling, right? Kagaya ng mga Salvatore, right, Mom? Taas kilay na tanong ni Grace. Bigla ay suminghap si Carol, kaya nagtaka si Grace. Nilingon ni Grace ang pinsan na nakatingin sa kung saan. Akmang lilingon si Grace doon nang pigilan siya ni Carol sa kanyang balikat. Grace, hindi ka pa kumakain? May buffet doon. Turo ni Carol sa left wing ng hall kung saan ginaganap ang social event party. May tinatago ka? Seryosong tanong ni Grace sa tagarang na mula si Carol. No! Wala. As in wala. Pero gutom kayo, di ba? Nakangiting hilaw na tanong ni Carol. Oh, nandito na pala mga Salvatore. At kasama nila ang tagapagmana nila. Wait. That boy is familiar? Kunot ang noon ni Horace habang titig na titig sa binatang kasama ng mga Salvatore. Hinawakan ni Grace ang kamay ni Carol at balak sana yung alisin nang lumakas ang kapit sa kanya ng pinsan. Anong ginagawa mo, Carol? Mapanganib na tanong ni Grace sa pinsan na mas lalong namutla. Grace kasi... Indeed. Pamilyar nga ang tagapagmana nila. You probably know him better than us, Grace. Singit ng ina ni Grace na siyang pumutol sa iba pa sanang sasabihin ni Carol. Sa narinig, ay ginamit ni Grace ang lakas para makawala sa hawak ng kanyang pinsan. Nang tuluyang mawala ang kamay ni Carol sa balikat ni Grace, agad nilingon ng dalaga ang tinutukoy ng mga magulang niya na pamilyar na binata. What is... Wyatt? Saad ni Grace kasabay ng pagtatagpo ng tingin nila ni Wyatt Salvatore. Ang huli at nag-iisang nobyo ni Grace simula pagkadalaga niya. 12 years. Ganon na katagal simula na maghiwalay sina Wyatt at Grace dahil sa pag-alis ng binata sa Pilipinas. At ngayon nagkita na sila ulit bilang magkaaway na. Paano siya naging tagapagmana ng mga Salvatore? Akala ko ba wala siyang mga magulang at ampun lang siya ng mga buwagas? Takang tanong ni Horace habang kunot ang noo. Baka kapareho niya lang yung mukha yan. Grace, hindi ba... hindi naman siguro si Wyatt yan, no? Nauutal na saad ni Carol na sumingit sa usapan at tinapik ang balikat ng pinsan na masamang-masama ang tingin sa hawak nitong champagne. Kung ganun, bakit nakita kong kumislap ang mga mata ng binatang yun pagkakita niya kay Grace? Paano kung nilapitan niya si Grace noon para kumuha ng impormasyon tungkol sa mga ginagawa natin? I didn't know about his background then. Pinapasok natin siya sa bahay natin at tinrato ng maayos. Paano kung nakipagrelasyon lang siya kay Grace para patumbahin ang pamilya ng mga Sapanta? Umigting ang panga ni Grace mula sa narinig sa kanyang inang si Gracia. Han, tura ni Horace, at umiling-iling sa asawa. What? Sinasabi ko lang naman ang posibleng rason ng binatang yon
para sumulpot sa bahay natin noon. Hindi natin alam na may koneksyon siya sa mga Salvatore. He was kind when he was young. Maganda ang pagtrato niya kay Grace. Kaya hindi ko kailanman naisip na mangyayari to ngayon. Kung totoong tinraidor niya si Grace noon, hindi ko kailangan magdalawang isip sa mga sinasabi ko ngayon. Every mafia family knows that the Zapantas are strong-willed, Horace. To tame one is beyond a simple man's limit. Baka hindi yun si Wyatt, tita? Singit ni Carol na namumutla habang nakatitig sa pinsan niyang nandidilim ang ekspresyon ng muka. I'll talk to him. Hindi ko kailangang hintayin na magpakilala siya sa atin. Kakausapin ko siya at ako mismo ang aalam ng katotohanan. Malamig na sabi ni Grace bago ininom ang natitirang champagne sa basong hawak nito. Grace! Tarantang tawag ni Carol nang tumalikod si Grace at dire-diretsong naglakad papunta sa kung saan naroon ng mga Salvatore. Hayaan mo siya, Carol. Alam mong ganun ang pinsan mo. Kapag pinigilan mo ang isang yon, mas lalo lang niyang gugustuhin na kumawala sa'yo. Tura ni Horace sa tinapik ang balikat ni Carol na napakagat-labi na lang at nag-aalalang napatingin sa pinsan. Diretso ang titig ni Grace kay Wyatt na siyang abala sa pakikipag-usap sa mga taong dumalo sa grupo nito. Napaismit si Grace nang may lumapit na babae sa binata nang ngiti-ngiti. Paano niya nakukuhang umitiga yung heto ako? Nalilito sa mga nangyayari? Inis na tanong ni Grace sa hangin. Oh, a Zapanta. Tura ng isa sa mga Salvatore nang mapansin ang pagdating ni Grace sa grupo nila. Malambing nang umiti si Grace at bahagyang yumukod. Kahit sa mga mata nito ay kapansin-pansin ang pagiging sarkastika ng dalaga. To what do we owe this honor, Your Highness? Tanong ng isang dalagang Salvatore na tinigdan pa si Grace mula ulo hanggang paa. Ang malambing na ngiti sa labi ni Grace ay napalitan ng nanunuyang ngisi. Ibinalik pa ng dalaga ang ginawa ng isang babaeng Salvatore sa kanya sa mas nakakainsultong paraan, kaya napaawang ang bibig nito sa gulat. Tigilan mo yan, Yas. Hindi mo kakayanin ang tagapagmana ng mga Zapanta. Pumili ka ng taong kinakalaban mo. Saway nila Salvatore. Nasa tingin ni Grace, na ina ngayon ni Wyatt. Hindi ako nandito para maghanap ng gulo. Pero may mga bagay akong gustong itanong sa inyo. And also, maaari ko ba makausap ang binatang Salvatore na to ng kamilang dalawa? Sure, Miss Zapanta. Ngunit kung maaari sana, ibalik mo siya sa amin ng walang gasgas at sugat. 5 taon pa lang naming nakakasama ang anak namin ni Las. Hindi ko gugustuhin mawala siya sa amin ulit. Nakangiting sabi ng ama ni Wyatt na si Arthur. Pinilit ni Grace na hindi magpakita ng gulat dahil sa sinabi nito. 5 taon pa lang. Pero ilang taon ang nakakalipas simula nang dumating sa buhay niya si Wyatt. Ngayon, mas lalong gumulo ang isipan ni Grace. Hindi niya alam kung totoo ba ang sinasabi ng mga ito o nagsisinungaling ang mga ito para itago ang totoong intensyon nila laban sa mga Zapanta. Akala ko hindi mo na ako makikilala pa. I'm glad that I came to this party. Ang sabi nila hindi ka mahilig pumunta sa mga ganito. Pero, nagpumilit pa rin ako sumama. Ngayon, sigurado na si Grace na si Wyatt nga ang kanyang kaharap. Ito ang Wyatt na nakilala niya noon. Ang Wyatt na siyang naging kanya at minahal niya ng sobra sa loob ng ilang taon. Well, hindi ko inaasahan na pagkatapos ng paghihiwalay natin noon, magkikita tayo ulit. At bilang magkaaway na. Fate has crazy ideas, huh? Ngumisi si Grace at sumandal sa railings. Nasa isang balkonahe sila para itago ang pag-uusap nila sa lahat. Pero hindi naman kita nakikita bilang kaaway ko, Grace. Wala akong alam sa mga ganitong klase ng trabaho ni na mama at dad. Nang mahanap nila ako noon sa ibang bansa, hindi agad ako naniwala na anak nila akong dalawa. Doon ko nalaman na hindi ako adopted dahil kinidnap ako. We did a DNA test. And the truth came out. Wala na sana akong balak na umalis dito sa Pilipinas. Pero dito nakafocus lahat ng yaman nila. Tapos,
Nalaman ko ang tungkol sa pagiging mafia nila mama at dad. Hindi nila ako hinayaang maging tulad nila pero nung nalaman ko na mga mafia din ang mga sapanta, ikaw agad na naisip ko. I realized why you are always trained before. Kaya humingi ako ng tulong kina mama at dad para maging kasing lakas mo. Para naman may mukhang ihaharap ako sa'yo. I just learned recently that we were enemies. Pero hindi ako nandito bilang kaaway mo, Grace. Sinabi ko kina mama at dad ang tungkol sa nararamdaman ko para sa'yo. And I also told them about our past relationship. Kahit ilang taon nang lumipas, hindi pa rin nagbago ang nararamdaman ko para sa'yo, Grace. The 15-year-old me and this 27-year-old me still adores you the same. Grace. Umawang ang labi ni Grace sa narinig mula kay Wyatt. Hindi niya inaasahan na aamin agad ito sa kanya kahit kakakita lang nila sa isa't isa pagkatapos ng napakahabang taon. Magsasalita pa lang sana si Grace nang may maramdaman siyang presensya. Mabilis na naging alerto si Grace kasabay ng paglipad ng patalim sa kung saan. Grace! Nanlalaki ang mga matang sigaw ni Wyatt at mabilis na hinila ang dalaga. Pero muling may lumipad na patalim. Masyadong mabilis ang lahat para sa kanilang dalawa at hindi nila inaasahan na nangyayari. Kahit naiwasan ni Wyatt at Chris ang dalawang patalim, meron pang paulit-ulit na bumulusok patungo sa kanila at tatamaan ng balikat ni Grace. Napangiwi na lamang siya at napamura sa sakit. Fuck! Di pa gumagaling sugat ko dyan! Grace, wait! Tatawagin ko ang pamilya mo. Tura ni Wyatt at mabilis na tumalikod para umalis. Nang lumabas si Wyatt sa balkonahe, napalunok si Grace. Pikit matang binunot niya ang patalim sa balikat niya at mula sa liwanag na hatid ng buwan, ay nakita ni Grace ang sagisag na siyang nasa patalim. Salvatore. Naloko ba ako? Hindi makapaniwalang tanong ni Grace sa sarili at sarkastik ang natawa. Grace! Ano nangyari sa'yo? Ba't ka sugatan? Mabilis na inalalaya ni Carol si Grace. Bakit ka natataranta? Ano nangyayari? Tanong ni Grace kay Carol na malakas ang paghinga dahil sa pagtakbo nito. Nagkakagulo sa labas. May biglaang nalason. Kanina ka pa namin hinahanap. Dahil nag-aalala kami ng sobra sa'yo. Nasa labas na sina tita at tito. Lumabas na tayo. Yakag ni Carol bago pumunit ng tela sa suot niyang dress. Ginamit niya yun para itali ang sugat ni Grace. Ano ba nangyari? Ba't duguan ka? Hindi ba? At nagpaalam ka na makikipag-usap ka ng kay Wyatt? Ba't naman nauwi sa ganito? Litong-lito na tanong ni Carol. Umigting ang panga ni Grace. Ayaw niyang sabihin kay Carol na nauto siya. Akala ni Grace bumalik na nga si Wyatt para sa kanya. Pero isa rin pala itong kaaway na nagbabalat kayo. Mananatiling kaaway ng mga sapanta ang mga Salvatore. At ngayon, kaaway na rin ni Grace si Wyatt. Ang mga Salvatore na yon? Paano nila nagawang gawin ang bagay na to? Paniguradong sila din ang lumason sa mga taong dumalo sa social event party. They intend for us to get confused. Oh my God, I can't believe this. Para hindi namin malaman na inaatake ka? And that heir of a Salvatore dared to fool you? My God. Sinamahan ka niya at pinrotektahan. Pero hinayaan niyang may patalim na tumama sa'yo. Galit na sigaw ni Gracia. Namumula ang buong mukha ni Gracia sa inis. Hindi makapaniwala ang ginang na naisahan sila. I am as mad as you, Mom. Pero huwag kayo magpadalos-dalos sa galaw niyo. Matinik ang mga Salvatore. At ngayon, may dumagdag pa sa kanila. Kapag nagkamali tayo, baka bumagsak na ang pamilya natin. Hindi ko gugustuhin mangyari yon. Huwag kayo mag-alala. Hindi ko hahayaang matalo nila tayo. Mag-iingat ka. Kilala ka ng Wyatt na yon. Paniguradong gagamit siya ng bagay laban sa'yo. Paalala ni Horace sa anak niya na tumango at kumisi. Well, to be exact, Dad, kilala ko din naman siya. I can also use things against him. Titignan ko kung sino sa aming dalawa ang mas may kakayahan na magpatumba ng kalaban.
Nasa ganoong sitwasyon silang tatlo nang nagmamadaling pumasok si Carol na baka sa mukha ang pagkabahala. May dala itong maliit na envelope at isang itim na folder. May pinadalang mensahe mga Salvatore, tita at tito, pero hindi ko pa maintindihan kung ano itong pinagsasabi nila. Panimula ni Carol at ibinigay kay Horace at Gracia ang mga hawak nila. Ano to? Naguguluhang tanong ni Gracia na siyang may hawak ng folder. Are they accusing us of attacking them this morning? Hindi makapaniwalang tanong ni Gracia na siyang nakapagpakunot din sa noo ni Grace. Hindi makapaniwala si Grace na sa pagkikita nila ni Wyatt, magkakaroon agad ng gulo sa pagitan ng dalawang pamilya. Mabilis na nilapitan ni Grace ang ina at kinuha mula rito ang hawak na folder. Ano mga litrato to? Ba't nandito ang patalim natin? It has our emblem, Mom, Dad? What's wrong with this? Sa litrato ay makikita ang dalawang lalaking kabilang sa mga Salvatore na walang buhay at may patalim na nakasaksak sa mga puso nito. May papel sa pagitan ng patalim at katawan ng tauhan ng mga Salvatore. Tila idinikit sa dingding ang papel, pero ang pagkakaiba ay katawan ng tao yon. May tauhan ba kayong inutusan na gawin to, Dad? May nakasulat dito sa papel. Ganti raw ito dahil sa ginawa nilang pag-atake sa akin kagabi. Gumanti ba kayo? May ginawa ba ang isa sa mga tauhan natin na hindi natin alam? Sunod-sunod na tanong ni Grace at mabilis na napatayo. Grace, kumalma ka. Walang pinagawa ang tito at tita. Saka hindi ba'y magkasama kayo palagi? Nandito ka kasama sila tito at tita. And Tito Horace already told me last night that no one should take a move unless they're given permission. Sinabihan ko lahat tungkol dito. Kaya paniguradong hindi galing sa atin tong mga to. Saad ni Carol na agarang namutla pagkakita ng nandidilim na ekspresyon ni Grace. Then who? Sinong may lakas na loob na gawin to? Ipatawag mo lahat ng tauhan, Carol. Kung wala magsasalita, magtatanong ako. Kung walang aamin, hahanapin ko mismo ang katotohanan ng ako lang mag-isa. Hindi ko hahayaan na magkagulo lalo ang mga sapanta dahil lang sa pagkakamali ng isa. If those Salvatore thinks that we are the one who killed their men, they will for sure wage war. Yun ang dapat nating iwasan dahil walang magandang na idudulot na isang digmaan. Dagdag ni Grace sa seryosong boses. Nang umalis si Carol para tawagin ang mga tauhan ng mga Zapanta, ay naupong muli si Grace. Now this is odd. Turan ni Grace na siyang nakakuha ng atensyon ni Gracia. Why? What's wrong, anak? Mainitin man ang ulo ni Grace, ay alam ni Gracia na may kakayahan ng anak na mas higit pa sa kanila ng kanyang asawang si Horace. Yun ang dahilan, kaya mula pagkabata, striktang tinuruan ni Gracia si Grace tungkol sa mafia family nila. Dahil alam ni Gracia na walang ibang pipiliin ng iba nilang kasamahan para mamuno ng organisasyon kung hindi si Grace. Inatake ako kagabi at ang umatake sa akin ay ang mga Salvatore. Ngayong umaga, sila naman ang inatake at ang umatake sa kanila mga Zapanta. Tayo ang umatake sa kanila kahit wala naman tayong ginagawang kahit ano. Kung totoong wala sa atin ang umatake, isa lang ibig sabihin nito. May isang tao na gustong magkagulo ang pamilya natin at ng mga Salvatore. They are using a rivalry in the mafia world to bring us down. May motibo ang gumagawa nito at hindi ito magiging maganda kung mahuhulog tayo sa patibong nila. Tama ka. Kapag nagpadalos-dalos tayo, tayo lang din ang mawawalan sa huli. The Salvatores are mad about what happened and confused at the same time. Sa ngayon, kailangan nating itago sa lahat ang mga naiisip natin ngayon. You, on the other hand, Grace, will talk to the Salvatore. May isang Salvatore na kilalang kilala mo. Dahil kung hindi mo maipapaliwanag sa kanya ang lahat at kung hindi niya maipapaliwanag ang nangyari kagabi, magkakaroon nga talaga ng gulo. The Salvatore right now wants war at hindi natin ibibigay sa kanila to nang hindi natin nalalaman ng totoo. Nang ibigay ni Horace ang mensaheng pinadala ng mga Salvatore kay Grace, agad yung binasa ng dalaga. Umigting ang panga ni Grace sa laman nun. Whoever is behind everything knows that one wrong move between the Salvatore and Zapantas can create wars and destruction from both sides. Nandito na mga tauhan. Saad ni Carol, nakapapasok lang.
Nakasunod kay Carol ang nagraramihang tauhan ng mga Zapanda. Namewang si Grace at hinarap ang mga ito. Sa loob ng 1 linggo walang gagalaw ni isa sa inyo. Kapag nalaman ko na may isa sa inyo ang may ginawa, puputulan ko agad ng ulo. The Salvatore thinks that we are aiming at them, so don't give them any ideas that it's real, because it's not. Hanggat wala kayong ginagawa, mapapatunayan din natin sa kanila na hindi tayo ang may gawa nito. Walang gagawa sa inyo ng kahit ano nang walang permiso mula sa amin. Nagkakaintindihan ba tayong lahat? Tanong ni Grace at agad namang sumang-ayon ang mga tauhan. Lingid sa kaalaman ni Grace na may isang tao na nandidilim ang ekspresyon habang nakatingin sa kanya. Hindi nito matatanggap kung sakali mang masira ang plano nito. Iyon ay ang pagbuwagin lalo ang mga Salvatore at Zapanta. Aalis muna ako, Dad, Mom. Paalam ni Grace sa mga magulang niya. Pagkatapos, lumingon ito sa kanyang pinsan. Carol, bantayan mo lahat ng tauhan natin. Kapag may napansin kang kaduda-duda, sabihin mo sa akin. Dakpin mo hanggat maaari at tanungin. Kapag nangahas tumakas at manlaban, gamitan mo ng dahas. Ngumiti naman si Carol at tumango. Opo, masusunod, mahal na prinsesa. May pang-aasar sa boses na sabi nito. Umirap naman si Grace at tinalikuran na ang mga ito. Nang makalabas siya sa mansyon, binunot niya ang kanyang cellphone at hindi niya alam kung tama ba itong gagawin niya. Gayong maaaring mapunta sa delikadong sitwasyon ng buhay niya, pero hindi gusto ni Grace na maupo lang at manatiling walang alam. Manong, ilabas mo ang sasakyan ko at may pupuntahan lang ako. Utos ni Grace sa taong nasa kabilang linya. Yun ang driver ni Grace kapag lumalabas siya. Nang dumating ang driver, lumabas ito agad sa sasakyan at ibinigay kay Grace ang susi. Grace uttered her gratitude and left. Hindi pa man siya nakakapunta sa lugar na yon, alam ni Grace kung saan yun nakalagay. Ang mansyon ng mga Salvatore. Tanging sila lang ang makakasagot ng lahat ng to. That guy better meant what he said last night. Kapag namatay ako sa kamay ng pamilya niya, ibig sabihin lang, peking ang sinasabi niyang mahal niya pa rin ako. And if I die, the word they wanted the most in the letter will be given to them. Tura ni Grace sa sarili at huminga ng malalim. Hindi rin nagtagal, dumating si Grace sa harap ng mansyon ng mga Salvatore. Sa pagbaba pa lang ni Grace sa kotse, agad na alerto ang 2 gwardyang nagbabantay sa labas ng mansyon. Hindi ako nandito para manggulo. Gusto ko lang nakausapin ng tagapagmana ng mga Salvatore. Sabihin niyo kay Wyatt Salvatore na nandito ako. Mahinahong sabi ni Grace, dahilan para magkatinginan ang 2 gwardya. Grace, ayos ka lang ba? Bungad ni Wyatt na siyang ikinaawang ng bibig ng dalaga. Kung arte lang ang lahat ng ito, ay talagang matatawa si Grace ng sarkastika. Dahil sobrang galing ni Wyatt. Kahit ang emosyon sa mga mata nito, kitang-kita ni Grace. Bakit ka nagtatanong sa akin yan? Hindi ba't dapat ako ang magtanong? Nalaman kong inatahay kayo dahil sa sulat na pinadala ng pamilya nyo. At nandito ako dahil doon. Pansin ni Grace ang palaging paglingon ng mga gwardya sa harap ng gate ng mga Salvatore. Kaya pati si Wyatt ay napalingon na rin sa mga ito. Grace kasi. Itinaas ni Grace ang kamay para pigilan si Wyatt sa pagsasalita. Alam ko na ang patalim namin ang ginamit sa pagkakasaksak sa mga tauhan nyo, pero gusto ko lang linawin ang bagay na to. Marami rin akong gustong sabihin, dahil mismo kayo may atraso sa pamilya namin. Seryosong sabi ni Grace, dahilan para kumunot ang noo ni Wyatt. Para maintindihan lalo ni Wyatt ang gustong sabihin ni Grace, ay akmang bubunutin ni Grace ang patalim sa likod niya, na kanina padala-dala nang biglang umatake ang 2 gwardya papunta kay Grace. Sir Wyatt, umatras po kayo! Sabay na sigaw ng 2 na siyang ikinagulat ni Grace. Ang isa sa mga gwardya, agad na nagpaulan ng suntok kay Grace na swabing iniwasan lamang ng dalaga. Napansin din ni Grace ang paparating na sipa na isa pang gwardya, kaya sinalo niya ang paa nito. Grace, tumigil kayo! Tigilan niyo yan! Sigaw ni Wyatt na hindi agad nakagalaw sa sobrang gulat. Mabilis na lumayo si Grace sa 2 gwardya. Ang isa'y namimilipit sa sakit
Habang ang isa naman, umalalay, kaagad sa napuruhan. Bakit kayo inatake si Grace? Nag-uusap lang naman kami. Pero sir, may bubunutin siya. Natatakot lang kami baka saktan kanya, sir. At sa tingin niyo ba? Pupunta ako sa lugar na to? Dahil gusto kong atakihin ang boss niyo? Mga bobo ba kayo? Hindi niyo ba alam na kapag may ginawa ko kay Wyatt, hindi na ako makakabalik pa sa pamilya ko? Malakas ako, oo. Pero kapag pinagtulungan ako ng lahat ng mga Salvatore na nasa loob ng mansyon niyo, tingin niyo ba magtatagal ako? Inis na natawa si Grace pagkatapos niya magtanong. Napailing-iling pa ang dalawa bago mabilis na umayos ng tayo. Ang dalaga naman ay mabilis binunot ang patalim sa likod niya at ibinato yun sa sahig. Inatake ako kagabi habang kasama ko ang boss niyo. Nagmamadali siyang umalis nang makita niyang duguan ako para tawagan ang pamilya ko. Kaya hindi niya nakita ko ano nakita ko. Ang patalim na yan na nakasugat sa akin. Tignan niyo kung kanino sagisag ang nakalagay dyan. At sabihin niyo mismo sa akin ngayon kung kanino yan. Pinulot ni Wyatt ang patalim. May dugo pa yon at hindi nalinisan. Kapag nagduda kayo, kung yan nga nakasugat sa akin, pwede nating ipacheck ang dugo ko na nandyan. At hindi to kasinungalingan. Sagisag to ng mga Salvatore. Naguguluhang bulong ni Wyatt at ibinigay ang patalim sa dalawang gwardya. Nasa ganoon silang sitwasyon nang bumukas ang gate at lumabas ang mga magulang ni Wyatt, kasama na ang iilang mga tauhan nila. Mom, tignan niyo ang patalim na yan. Yan ang tumama sa balikat ni Grace kagabi. Nasabi ko naman na sa inyo, di ba? May umatake sa kanya kagabi. Sa amin nga ito. Pero sigurado akong hindi kami ang sumugat sa'yo. Hindi kami ang umatake. Lalo na nung gabing yon. Biglang nagkagulo pagkatapos may mamatay. Dahil nag-aabang kami ng transaksyon, may mga patalim din kaming daladala ng mga oras na yon. Pero ilang patalim na hawak na iba naming tauhan ang nawala. Tignan mo rin ito, Miss Sapanta. Ibinigay ng ina ni Wyatt na si Las ang isang patalim kay Grace. Yun ang patalim na sumaksak sa mga tauhan ng mga Salvatore. Pumasok kayo. Sa loob na natin pag-usapan ang lahat ng ito. Nang papasok na sila sa loob, agad na lumapit si Wyatt kay Grace. Ayos ka lang ba? Tanong ni Wyatt. Sino ba namimilipit sa sakit? Ako ba o mga gwardya mo? Mayabang na tanong ni Grace pabalik. Kaya naman natawa si Wyatt. Di ka pa rin nagbabago. I remember how you used to defend me from my bullies. Pakiramdam ko nga, ikaw ang totoong lalaki sa ating dalawa kasi masyado kang astigin. Kaya kinakailangan ko matutunan ng tungkol sa ibang bahagi ng buhay ni na mama at dad. Dahil gusto kong humarap sa'yo na may maipagmamalaki. Na hindi na ako yung dating Wyatt na kailangan mo ipagtanggol. Napakurap-kurap si Grace sa narinig niya mula kay Wyatt. At hindi rin nagbago si Wyatt para kay Grace. Dahil mula noon hanggang ngayon, sinasabi pa rin ito kung ano talagang nasa puso't isip nito. Bago kung saan pa man mapunta ang isipan ni Grace, ay bigla ang may tumunog na alarm nang dumaan siya sa pinto ng mansyon ng mga Salvatore. Anong tunog to? May nangyayari ba? Nagtaka si Grace nang patahimikin siya ng mga Salvatore. Hindi pa rin nawawala ang tunog ng isang alarm. Kumuha ng cellphone sila Salvatore at may tinipa doon bago iniharap kay Grace. May hidden device ka ba? Tumutunog ang alarm kapag may nakalagay na tracker sa'yo o ibang devices. Yun ang itinipa ng mom ni Wyatt. Kumunot ang noo ni Grace at napaisip siya at kinapaka pa ang sarili. May suot siyang dalawang bagay. Pares ng earrings na bigay ng mom niya at ang paborito niyang kwintas na bigay ni Carol. May maliit na pabilog na pendant yun kung saan nakalagay ang pangalan ni Grace. Gustong isipin ni Grace na baka nagkataon lang pero hindi niya gustong may mapahamak dahil sa kanya. Sa naisip, walang pagdadalawang isip na hinubad ni Grace ang kwintas bago yun tinapon sa labas ng mansyon. Pagkatapos ng ginawa ni Grace na wala ang tunog ng alarm, kasabay ng panghihina ng tuhod niya. Are you alright? Marahang tanong ni Wyatt kay Grace nang umiti ng maliit sa lalaki. Nasa loob sila ng isang restaurant. Yun ang madalas na puntahan ni Grace at Wyatt noong magnobyo at magnobya pa lang sila.
At katatapos lang nila kumain dalawa. Napagod lang ako, Wyatt. Kung hindi ka ba naman sobrang gigil na gigil? Pinagod mo ako ng sobra kagabi. Alam mo naman na kahit malakas ako, mabilis din ako mawala ng energy, no? Natawa si Wyatt at inabot ng pisngi ng dalaga bago yun bahagyang kinurot. Lumabas pa ang dimple sa pisngi ng binata dahil sa pagtawa nito. Lagi mong pinagigigilan ng pisngi ko. Ganon ba kalaki yung pisngi ko, ha? Nakangiwing saad ni Grace at hinawakan ang sarili niyang pisngi. Pero naalala mo nung time na may kumuusap sa akin sa labas ng mall habang bumibili ka ng milk tea para sa ating dalawa. Nasa malayo ka nun. Pero yung talim ng tingin mo sa akin kapansin-pansin. Tapos lumulobo pa yung pisngi mo. Umalis yung kausap kong babae. That time. Kasi hindi ko masagot ang tanong niya. Ni hindi ko napansin na umalis kasi titig na titig ako sa'yo. Pagkukwento ni Wyatt at matamis na matamis ang ngiti sa labi. Siguro hindi pa naman huli para sa ating dalawa, di ba? Alam ko naman na wala ka pang sagot ngayon. Pero sana dumating ang panahon na meron na. Hindi ka agad nakaimik si Grace pero sa huli, inabot niya ang kamay ni Wyatt. Hindi pa rin ako nagbago, Wyatt. Mainitin pa rin ang ulo ko, katulad nun. Nagagalit pa rin ako at hindi ko kontrolado ang nararamdaman ko minsan. Feeling ko nga, palagi na lang anger yung emotion na dominant sa sistema ko eh. Totoong napangiti si Grace nang humalakhak si Wyatt sa biro niya. Kahapon, nanatili siya sa loob ng mansyon ng mga Salvatore at nanood pa sila ng palabas. Ayos lang. May improvement ka naman na. Marunong ka na magbiro. Noon kapag may nagbibiro sa'yo, inuupakan mo eh. May galit ka ata talaga sa mundo. Pero, hindi naman ganito si Tita Gracia. Siguro ay napulot ka talaga sa basurahan, no? Mabilis na sinamaan ang tingin ni Grace si Wyatt dahil sa sinabi nito. Sino ba sa ating dalawa itong nagkagusto sa babaeng napulot na sa basurahan? Ako ba? Ako? Hala, nagalit na ang love ko. Bakit naman nagalit ang love ko na yan? Come to daddy na. Dito ka sa hita ko, magtampo dali. Sira ulo ka, uuwi na nga ako. Tapos na tayong kumain, kaya umalis na tayo bago pa tayo paalisin ng mga waitress at waiter dito. Mabilis na tumayo si Wyatt para sabayan ng dalaga, bago marahang hinuli ang siko nito. Hey, I'm sorry. Pupunta ka pa rin mamaya, hindi ba? I miss you, love. Ilang taon din tayo hindi nagkita dalawa. Siguro naman pupunta ka ron, di ba? Hinaplos ni Wyatt ang siko ni Grace na napalunok. Nang yumuko si Wyatt, ay itinagilid ni Grace ang mukha niya. Tila naghahalikan ng dalawa kung sa maling anggulo titignan. Pero ang totoo, nanatiling nakatitig lang silang dalawa sa isa't isa. Pagkatapos, bumaba ang tingin ni Wyatt sa kwintas sa suot ni Grace. Mag-iingat kapag uwi, okay? Hindi na kita susunduin. Let's just see each other later. I love you, Grace. My feelings for you hadn't changed for the past years that we haven't seen each other. Marahang sabi ni Wyatt pagkatapos umayos ng tayo. Ngumiti si Grace at nagpaalam na kay Wyatt. Ramdam ni Grace ang pananayo ng balahibo niya sa likod ng kanyang batok habang naglalakad palayo sa binata. Alam niyang sa mga oras na yon, nanonood si Carol. Para lalong maputol ang litid ng pasensya ng babaeng kinikilala niyang pinsan, kinuha niya ang cellphone at tinawagan ito. Grace, napatawag ka? May nangyari ba? Oo nga pala. Where'd you go last night? Di ka umuwi sa atin. Malambing na bungad ni Carol. Muntik nang mabitawan ni Grace ang cellphone niya sa galit. Pero hindi siya pwedeng magpakita ng emosyon dito o masisira lahat ng plano nila. Nasa mansyon ako nila Wyatt kahapon, Carol. Can you do me a favor? Kailangan ko kasing puntahan si Wyatt mamayang gabi. Doon sa hideout namin nun, yung bahay na tayong tatlo lang nakakaalam. Balak namin magsama doon mamaya. Pwede ba ipaalam mo ako kina Mama at Dad? Punta ka sa mansyon, tas sabihin lang natin na may outing tayong dalawa. Please, Carol. You know how much I love Wyatt, right? Sa kanya lang ako ganito, Carol eh. Kaya sana matulungan mo ko. Dagdag ni Grace sa mahinahong boses.
Alam ni Carol na kapag kay Wyatt, nag-iiba ang boses at galaw ni Grace. Kay Wyatt lang lumalambot si Grace. Oh, sure. How about yung kagabi? Sabihan ko na lang sila tita at tito na sa amin ka natulog kagabi. Nagtanong kasi sa akin sila kanina, pero hindi ko agad nasagot. Ako na lang bahala mag-explain para sa'yo, okay? Thank you, Carol. Promise babawi kami ni Wyatt sa'yo. Kailangan lang talaga namin magkasama eh. Tsaka alam mo na miss namin ang isa't isa. Alam mo naman to nangyari sa pamilya natin ngayon, 'di ba? Buti nga nakapasok ako sa mansyon nila kahapon eh. Pero yun nga, nagdududa sila sa atin. Pinagdududahan ko rin sila kaya habang nandun ako, nag-imbestiga ako. Kapag napatunayan na sila ang sumaksak sa akin, mananagot sila. Pero ayokong bitawan si Wyatt. I really love Wyatt, Carol. Kung pwede lang mapangiwi ay kanina pa yun ginawa ni Grace. Ayos lang yan, Grace. Tutulungan kita kung sakali. Just in case magalit sina tita at tito sa'yo. Pinsan mo ako, di ba? I'm your only friend too. Kaya gagawin ko lahat para sa'yo. Humagikik pa si Carol sa kabilang linya, habang nanggigigil naman si Grace sa sobrang galit sa babae. Kung nasa harap niya lang si Carol, baka matagal niya na itong nasaksak sa balikat tulad ng ginawa nito sa kanya. Grace! Yumakap si Carol kay Grace pagkapasok nito sa kwarto ng dalaga. Ayos na ba itong suot ko? Nang humiwalay sa isa't isa, ay ipinakita ni Grace ang suot niyang dress habang nagtatanong. Wow! Ang ganda mo! Paniguradong mababaliw na naman sa'yo si Wyatt niyan. Buong gabi ba kayo mananatili doon? Curious na tanong ni Carol at naupo sa kama ni Grace. Tahimik na tinitigan ni Grace ang bawat galaw ni Carol. Normal lang naman ang galaw nito, ni hindi maiisip ni Grace na si Carol ang may gawa ng lahat, kung di lang siya nagpunta sa mga Salvatore. Iyon ang plano namin, pero kailangan din namin mag-ingat dalawa. Alam mo naman na may gulo pa ng pamilya namin, di ba? Baka magkagulo lahat kapag nalaman nilang gusto namin ng isa't isa. Pero hindi ba galit ka sa kanya? His family almost killed you, Grace. Kailangan mo mag-ingat sa tabi niya at baka may mangyari sa iyong masama. Paalala pa ni Carol. May tiwala ako sa kanya, kaya hindi mo kailangan mag-alala sa akin, Carol. Sinabi ng pamilya niya sa akin na hindi raw sila muntik nang pumatay sa akin. Sinabi ko rin sa kanila na hindi tayo may gawa nun. Kaso, may iba sa kanila na hindi naniniwala. May iba rin naman sa atin na hindi naniniwala sa sinabi nila. You know, it's very complicated. Bumuntong hininga si Grace at bahagyang umiti. Nasa ganoong posisyon si Grace nang biglang lumapit si Carol sa kanya habang kunot ang noo. What happened to your necklace? Bakit may putik? Nadumihan to ah. Hindi na napigilan pa ni Grace si Carol nang abutin nito ang kwintas at bigla ang punasan. Nakaramdam siya ng panganib habang nasa ganoong pwesto sila ni Carol. Alam ni Grace na walang dumi ang kwintas. Sigurado siya doon. Bahagyang tinulak ni Grace si Carol palayo sa kanya. Nadumihan ba? Nahulog to kahapon eh. Hindi namin napansin kasi nasa loob kami naman siya ni Wyatt. Nakita ko na lang kinabukasan sa may damuhan. Wala namang putik doon. Tumawa si Carol at hinampas si Grace at sinamaan agad ang tingin ng pinsan. Bakit ka nakahampas? Masungit na tanong ni Grace. Kapag biglaang bumait si Grace, magtataka lang si Carol sa kanya. Kailangan niyang panatilihing walang alam si Carol hanggat hindi pa ito nahuhuli. Naku, kay Wyatt ka lang talaga mabait ha. Kapag sa akin ang sungit-sungit mo, dapat maging mabait ka sa akin, okay? Ako nga lang ang kaibigan mo at nag-iisa mong pinsan, syempre. Umirap si Grace sa sinabi ni Carol na ikinatawa lang ng huli. Hindi na nagsalita pa si Grace at inaya na si Carol para bumaba. Nang maipagpaalam ni Carol si Grace, sabay na silang lumabas dalawa. Nakakapit pa si Carol sa braso niya, kahit pilit yung tinatanggal ng dalaga. May gagawin kayo, ano? Palagi na lang talaga kayong umaalis, na hindi ako kasama kahit nun. Isama niyo na ako sa inyong dalawa. Ako kaya dahilan kaya kayo nagkakilala. Ungot ni Carol at hinila-hila si Grace. Sa susunod na lang. Sasabihan ko si Wyatt kung may oras siya. Alam mo naman kung gaano ako kamahal ng lalaking yun, di ba? Hindi ko alam kung anong gayumang nainom nun at baliw na baliw sa akin.
Hindi ko akalain na kahit ilang taon na kami hindi nagkita, ako pa rin ang gusto niya. Dagdag pa ni Grace. Ang swerte mo nga sa kanya, no? Pero sigurado ka bang ikaw na ang babae para sa kanya? Paano kung hindi pala? Hindi mo ba narinig yung taxi cab theory? What if you're just building him for another woman in the future? Ngumisi si Grace sa naging tanong ni Carol bago bahagyang umiling. Di ang bobo ng tadhana. Kasi bakit kailangan niya pa ako makita ulit dito? Kung ang kailangan lang pala niya ay babaeng bubuo sa kanya. Para maging handa siya sa ibang babae. And besides, paano kung ako lang talaga ang gusto niya at may babae lang na nagmamagaling na gustong sumingit sa pagitan naming dalawa? Kapag gano'n na nangyari, sisiguraduhin ko na mabibigyan ko ng leksyon ng babaeng mangangahas na agawin siya sa akin. I'll make her suffer. Saad ni Grace. Lumingon si Grace kay Carol at mariin itong tinitigan sa mga mata. Grabe ka talaga, Grace. Kawawa ang babae yan sa'yo. Paano kung may iba na friendly lang talaga, hindi ba? Nakangiwing tanong ni Carol na namumutla pa ng bahagyang muka. Natahimik na sila pagkatapos nun dahil hindi na sumagot pa si Grace. Nang mauna si Grace sa paglalakad, ay nagpahuli sa kanya si Carol na siyang matalim ang tingin kay Grace. Oh, why do you do that, Grace? You always does that bravado facade of yours. Sarcastic ang sabi ni Carol bigla. Nawala ang ipinapakita nitong takot sa mga mata, and it was like a new version of Carol, but a darker one. Ngumisi si Grace. Pagkatapos ng ilang beses na pagtulak niya sa limitasyon ni Carol, napuno na rin ito sa wakas. Ikaw, ba't ka ganito? Ba't mo ginagawa lahat ng to? For power, Carol? Or for something else? Taas kilay na tanong ni Grace at nilingon ng pinsan na ngayon ay nandidilim na ang ekspresyon. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng to. Hindi mo ba naaalala? Nasa iyo na ang lahat, pero pati ang bagay na siyang pinakagusto ko, gusto mong agawin mula sa akin. Sabihin mo nga sa akin, Grace, bakit sa lahat ng pwede mong magustuhan, bakit si Wyatt pa? Nang gagalaiting tanong nito sa mahinang boses, ngunit madiin. Hindi isang bagay si Wyatt na pwede mong angkinin, Carol? Kaya anong karapatan mong sabihin sa akin yan? At anong karapatan mong diktahan ako sa taong gusto ko? What? Is this the reason for everything that you did? Nababaliw ka na ba, Carol? Para pumatay ng mga taong walang kamuwang-muwang para lang makuha mo ang atensyon ni Wyatt? Ngumisi naman si Carol. Ano naman ngayon? Those lives are insignificant, Grace, like your life. Kapag nawala ka, makikita na ni Wyatt kung sino talaga ang para sa kanya. Kung sino ang mas karapat-dapat na manatili sa buhay niya. And that's no other than me, Grace. Ako lang. Hindi ka na sana nakipag-usap pa sa kanya. Hindi ka na sana lumapit pa sa lalaking gusto ko, Grace. Kaya wala akong nagawa. Kundi pagbanggain ang pamilya ng Zapanta at Salvatore. At kapag nasira na ang koneksyon ng lahat, ako ang magliligtas sa bawat pamilya. I'll use someone as an scapegoat. Yung kambing na yon ang gumawa ng lahat at finally, mahuhulog ng loob ni Wyatt sa akin. Pero bago ko ituloy ang plano ko, tatapusin ko muna ang buhay mo. Tumingin si Carol sa likod ni Grace pagkatapos ng mga sinabi nito. Agad na nakaramdam si Grace ng pananayo ng balahibo. Kasabay ng paglingon ni Grace sa likod ay ang pagtama ng isang matigas na bagay sa kanyang batok. Naalimpungatan si Grace at nang imulat niya ang mga mata, bumungad sa kanya isang kwarto. Hindi yung typical na bodega kung saan nilalagay ang kinikidnap o tinotorture. What a brilliant mind. No one would think that she would bring the person she kidnapped here. Sarcastic ang tura ni Grace sa kanyang isip habang nililibot ang tingin sa paligid. Sinubukan ni Grace na kalagyan ng tali sa likod niya pero sobrang higpit nun. Kaya hindi niya man lang maigalaw ang kanyang kamay na maayos. Gising ka na pala. Huwag kang magsaya ng oras na kalagyan ng taling yan. I made sure to tie you so tight
Dahil alam ko kung paano ka gumalaw at kumilos, Gracie. Hindi naman ako ganun kabobo para hayaan ka makawala. Mabilis na nagangat si Grace ng tingin sa nagsalita. Bumungad sa kanya ang nakangising si Carol. May suot itong sleeveless bodycon red dress, pati ang labi nito'y pulang-pula. Ibang-iba ito sa palaging nakakasalamuhan ni Grace na Carol nito mga nakaraang taon. You're acting so different, Carol. Ano ba nangyari sa'yo? Para lang sa lalaki, sasaktan mo ako? Nang ganito? Hindi makapaniwalang tanong ni Grace, ngunit sarkastikong tumawa lang si Carol. Wyatt isn't just some guy out there, Grace. Siya ang lalaki na nagugustuhan ko. Mas una ko pa nga siyang nagustuhan kaysa sa'yo. We were still teenagers that time, Carol. Kailan ko ba siya nakilala, ha? 13 years old? Ang bata-bata ko pa nun, Carol. Eh di kung sana sinabi mo sa akin na lalaking gusto mo, siya, hindi na ako makikiagaw sa'yo. I wouldn't even try. Teenagers or not, bata o hindi, dapat alam mo na kung anong nararamdaman ko. Dapat noon pa lang, kahit di ko sinabi, nakita mo na kung paano ako tumingin sa kanya. But you are so selfish. Ikaw na nga pinakilala ko kay Wyatt, ikaw pa rin na nagustuhan. Ikaw palagi ang nagugustuhan, Grace. Dahil mas malakas ka, dahil mas maganda ka, dahil mas magaling ka. Pero paano ako, ha? Ginagawa ko rin naman lahat eh. Bakit ikaw lang ang pwede niyang magustuhan? Bakit ikaw lang ang inaasahan nila magmana ng organisasyon? I am a Zapanta to. Pero kahit kailan hindi nila ako nakita dahil sa'yo. Namumula ang buong mukha ni Carol pagkatapos ngumisi ito. Ngunit ang ngisi ni Carol ay nabura nang biglang humalakhak si Grace. Kung hindi lang nakatali si Grace, matagal na siyang pumalakpak dahil sa pinagsisisigaw ni Carol. Maawa na sana ako, Carol eh. Pero hindi sapat na rason ang mga nangyari sa'yo para gawin mo to ngayon. I get it. You are in pain. So what? That doesn't justify these awful things you've done. Anong sabi mo? Dapat napansin ko? Dapat ba lahat napapansin ko? Bakit? Lahat man ang tungkol sa akin, alam mo? Hindi rin naman, di ba? How can I know something that you only knew? Isang bagay na sadya mong itinago sa akin. Tapos gusto mo na malaman ko yun? Are you nuts? Hindi mo ba alam na mga bobo ang mga tao, Carol? Tao ka. Kaya isa ka sa mga bobong yun. And people make things complicated when everything was easy from the start. E di sana sinabi mo, communicate, Carol. May bibig tayo para dun. Kaya bakit di mo ginamit? Tapos kasalanan ko pa? Na hindi ka nagustuhan ng lalaking gusto mo? Bakit? Inamin mo ba sa kanya ang nararamdaman mo? Ginawa mo ba lahat para lumingon siya sa'yo? Kahit nakatali ang kamay ay gustong tumayo ni Grace. Kaya ginawa niya yon. Umismid si Grace at napailing-iling. Hindi lahat ng bagay sa mundo pwede mong diktahan o angkinin, Carol. Kung gusto mo ang isang bagay, ipakita mo at magbigay ka ng rason kung ba't mo sila gusto. Kung bakit mo sila nagustuhan, huwag kang magdikta lang ng basta-basta. Tignan mo rin ang sarili mo. I treated you as my real sister, Carol. Hindi ko alam na ikaw pala ang ahas sa bawat panaginip ko. Now, you want to know who will win, right? Bakit hindi tayo mag-away? Ipapakita ko sa'yo kung bakit ako ang napiling tagapagmana ng organisasyon. Ipapakita ko sa'yo kung ba't ako ang nagustuhan ni Wyatt. At ipapadama ko rin sa'yo kung ba't mas kailangan akong piliin ni Wyatt kesa sa'yo. Bawat salitang binibigkas ni Grace ay may diin. Mariin din ang titig niya kay Carol, na nanatiling may galit ang mga mata. I am not good at waiting, Carol. I make moves. Sinisiguro ko na alam ng kabilang panig ang gusto ko. Hindi ako tulad mo. At yun ang malaking pagkakaiba nating dalawa. Nang walang sinasabi na kahit ano, mabilis na umatake si Grace gamit ang liksi at lakas ng buong katawan. Sinipa ni Grace si Carol na agarang nakaiwas. Mabilis ding umatake si Carol pabalik, na siyang gumanti ng suntok patungo sa mukha ni Grace. Ngunit swabing yumuko si Grace para maiwasan ang suntok na yon. Muling sinubukan ni Grace na gumanti ng atake at kahit may limitasyon sa paggalaw, ay hindi nag-atubiling nagbigay ng sipas si Grace papunta sa tiyan ni Carol. Pero mabilis nakabawi si Carol sa ginawa ni Grace at agarang lumapit sa dalaga habang binabato ng sunod-sunod na suntok si Grace na pilit na iniiwasan ng dalaga.
Dahil sa agresibong mga galaw ni Carol, ay pilit nag-isip si Grace ng gagawin hanggang sa may nakita siyang mga karton sa di kalayuan sa pwesto nila. Habang panay suntok si Carol at atake, ginamit yun ni Grace na paraan para madala ang dalaga papunta sa mga karton at sa hindi inaasahang pagkakataon ni Carol, pinatid ni Grace ang paa nito, dahilan para bumagsak ito sa mga karton. Mas lalong nagalit si Carol at mabilis na tumayo para umatake ulit. Dahil inaasahan na ni Grace ang gagawin nito, agad na umiwas pagilid si Grace, dahilan para lumampas si Carol sa kanya. Pero bago pa makalayo si Carol, buong lakas na tinalo ni Grace ang pagitan nila at binigyan ng malakas na sipa si Carol sa tagiliran nito. Naging dahilan yun para matumba ang kanyang pinsan, kasabay ng pagsuka nito ng dugo. Anong pakiramdam na matalo kahit nakatali ang kalaban mo, Carol? I told you, didn't I? Ipapakita ko sa iyo ang rason kung bakit ako ang napili nila at kung bakit ako ang kailangan piliin ni Wyatt. Ako ang nauna sa iyo. Ako ang nauna sa iyo, Grace. Nung bumalik siya, akala ko oras ko na. Pero anong ginawa mo? Nilandi mo siya, Grace. Nilandi mo si Wyatt. Nahihirapang sigaw ni Carol. Nasa ganoon silang sitwasyon nang bumukas ng marahasang pintuan at pumasok si Wyatt. Kasunod ang ibang mga Salvatore hanggang sa pati ang mga magulang ni Grace ay nandun na din. Grace! Sigaw ni Wyatt sa nag-aalalang boses at gumapit sa dalaga. O Wyatt! Tawag ni Carol kay Wyatt pero tinapunan lang ito ni Wyatt ng tingin bago ibinaling ang buong atensyon kay Grace. Ayos ka lang ba? Tanong ng binata at tinulungan si Grace na kalaga ng tali sa likod niya. Ayos lang ako, thankfully. Gumana ang plano natin na gamitin ako para matapos na lahat ng to. Maliit na ngiting sabi ni Grace bago inabot ang suot niyang kwintas. Hinubad yun ni Grace at muling hinarap si Carol na nanatiling nasa sahig. Salamat sa lahat. Sana maging masaya ka sa kung saan ka man dalhin ang pinili mong desisyon. Saad ni Grace at ibinato ang kwintas sa paanan ni Carol bago mabilis na tumalikod para umalis na. Salamat sa ginawa mo, Miss Zapanta. Sobra-sobra naging pag-aalala ni Wyatt dahil sa plano mong to. Kung hindi ka nakaligtas mula sa babaeng yon, paniguradong masisira ang buhay niya sa mga kamay ni Wyatt. Malambing ang boses na saad nila, Salvatore. Pinlano nila ang lahat. Habang binibitag ni Grace si Carol, nakasunod na sa kanila ang ibang tauhan ng mga Salvatore at si Wyatt. Kaya naman agad nila itong nalaman kung saan dinala si Grace. I'm just glad, Mrs. Salvatore, that our confusion has now been made clear. Salamat din ho. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko malalaman na ganun pa lang ang balak ni Carol. Nasa ganoon silang pag-uusap nang lumapit ang mga magulang ni Grace at agad siyang tinignan. Ayos ka lang ba? Are you hurt? Bakit hindi mo sinabi sa kanan tungkol dito? Muntik ka nang mapahamak. Asik ng ina ni Grace na si Gracia. Umirap si Grace bago tinawanan ng ina. You'll probably ruin our plan if I told you. Kung nonchalant si Daddy, ikaw naman masyadong OA, Mom. Kung sinabi ko sa iyo tungkol kay Carol, paniguradong parurusahan mo siya agad at wala tayong makukuhang ebidensya na siya ang may gawa ng lahat. Masyado pa naman mainitin ang ulo mo. Napanguso si Gracia sa sinabi ni Grace, pero kalaunan, nagsalubong pa rin ang kilay nito. Kahit na, your dad and I were so worried. Nagulat na lang ako na magpunta ang mga Salvatore sa mansyon para sabihin sa akin na nakidnap ka. Nang makarating kami dito, sobrang dami ng hinire ng Carol na yun na mga tauhan para pigilan kami. Kung may plano ka magpakamatay, aba sabihin mo sa akin nang maihanda ko ang kabaong mo. Malditang asik ng ina ni Grace. Napailing na lang si Grace at nag-angat ng tingin sa kanyang ama nang umiti lang sa kanya. Nag-aalala eh. Wala tayong magagawa. Saad ng kanyang ama at nagkibit balikat. Sa huli, bumuntong hininga si Grace at niyakap si Gracia na agaran din yumakap sa anak. Huwag ka mag-alala, Mom. Hindi na po mauulit. At saka, kailan ba ako nagpatalo? Kapag ako nakikipaglaban, ikaw nga natatalo ko eh. Nakangising tura ni Grace, dahilan para itulak siya ng ina palayo. Excuse me?
Ni hindi mo pa nga ako mapatumba agad-agad? Ismid ni Gracia sa anak na humalakhak. By the way, Grace, hindi ba at si Wyatt ang pinag-aawayan yung dalawa? So, may balak kang balikan ng dati mong nobyo? Singit ng ama ni Grace na si Horace. Napakurap-kurap si Grace sa kanyang narinig. Bigla ang naalala ni Grace ang pinagsasabi ni Carol sa kanya. Grace? Hindi ko pa alam, Mom and Dad. Saka magkaaway naman ang pamilya natin, di ba? Ayaw ko may gulong mangyari sa pagitan nating lahat. Besides, Wyatt isn't the same boy that I've fallen in love 12 years ago. Umawang ang labi ng mom ni Grace, habang ang dad ni Grace naman ay napatingin sa kanyang likod. Agad na kinabahan si Grace at naintindihan ng mga ito. Nasa likod ko siya? Mahinang tanong ni Grace sa mga magulang na sabay na tumango. Good evening, Mr. and Mrs. Zapanta. Pwede ko po bang hiramin muna ang anak nyo? Tanong ni Wyatt sa mga magulang ni Grace na agad tumango at pagkatapos ay nawala na parang bula sa harap nila. Well, I've aged, you know. Talagang hindi na ako magiging katulad ng dati. Agarang napapikit si Grace sa sinabi ni Wyatt. Di naman yun ang ibig kong sabihin eh. Yeah, sa pagkakakala ko, sinabi ko sa'yo na ikaw lang ang gusto ko. Na sa lahat ng babae, ikaw lang titignan ko, ikaw lang. Kaya bakit hindi mo kaya maging totoo gayong nasa harap mo na ako? Naiintindihan ko na magkaaway ang pamilya nating dalawa. Pero sa nangyari ngayon, panigurado namang maiintindihan nila ang isa't isa. Are you just making excuses because you don't want me? I want you! Biglang natahimik ang buong paligid sa lakas ng sigaw ni Grace. Dahilan? Para maputol ang sinasabi ni Wyatt. Nang mapatingin si Grace sa paligid, nakanganga na nakatingin sa kanya ang lahat. Pagkatapos, ay nagsigawan ng mga bata pang tauhan ng mga Salvatore at Zapanta. Shh guys, patapusin muna natin sila. Saway nila Salvatore sa mga ito. Namula ng husto ang buong mukha ni Grace sa sobrang hiya dahil sa narinig niya. Pero wala na siyang balak na umatras. Hindi uulitin ni Grace ang pagkakamali ni Carol. Kung anong nasa isipan at puso niya sasabihin niya. Gusto kita. Mahal kita. Wala nagbago. I didn't lie when I told you that my feelings are the same as yours. Umasa akong babalik ka, Wyatt, and I was willing to wait for more years for you. Kung malaman ko man na may iba ka na, hindi pa rin ako maghahanap ng iba. Dahil ikaw lang ang mahal ko. Mahal kita. Yes, I want you so bad. Nang mag-angat si Grace ng tingin sa binata, hindi niya inaasahan na naging sagot nito. Napuno ng sigawan at tilian ng buong kwarto nang halikan siya ni Wyatt. Maraming tao ang nandun. Pero kung maghalikan sila ay parang sila lang ang nandun. Just them. In their own world. 8 years later, No! Don't! Sigaw ni Lancaster, ang 6 na taong gulang na anak ni Wyatt at Grace. Pilit itong pinoprotektahan ang ginawa nitong sandcastle, pero naabot pa rin to ng tubig dahilan para masira yon. Daddy! Ruined na ang sandcastle ko! Tawag ni Lancaster kay Wyatt na siyang nakabaon sa ilalim ng buhangin. Mula liig hanggang ulo lang ang kita nito. Your dad's buried, baby. Tulungan mo ako dali. Later na tayo gumawa ng malaking sandcastle. Turan ni Grace na siyang dahilan sa sitwasyon ni Wyatt. Pero hindi naman dead si Daddy, Mommy. Why bury him? Inosenteng tanong ni Lancaster kay Grace na siyang napahalakhak. It's fun, baby. Halika. Mabilis na lumapit si Lancaster at nagsimula na ring tulungan si Grace sa ginagawa nito. Baby, I'm thirsty. Tawag ni Wyatt kay Grace. Nang tignan ni Grace ang asawa, namumula na ang buong mukha nito, pero astig pa rin tignan kasi naka-shades naman. Pigil ni Grace ang matawa, nang magpaalam siya para kumuha ng tubig na ipapainom dito. Nang makabalik si Grace, nagulat siya, na halos ulo na lang ang nakikita kay Wyatt. Baby, ano ginawa mo? Tarantang tanong ni Grace kay Lancaster, na inosenteng nagangat ng tingin sa ina. Tulog si Daddy, Mommy, kaya nilibing ko siya lalo. Suminghap si Grace at napailing-iling na natawa.
Agaran niyang nilapitan ng asawa at ginising to. Babe, wake up. Kung di ka magigising, tuluyan ka na malilibing dito sa buhangin. Naalimpungatan naman si Wyatt na agad na patingin kay Grace. Nahihilo na ako, babe. Pwede na ba ako umalis dito? Kawawa naman ang babe ko na yan. Halika, tulungan na kita. Malambing ang boses na tura ni Grace at akmang ilalapit ang muka sa muka ni Wyatt nang biglang hilahin ni Lancaster ang braso ng ina. Mommy, gutom na ako. Ha? Oh sure, sige tara kumain na tayo. Nang tumayo si Grace, agad nananlaki ang mga mata ni Wyatt. Babe, huwag mo akong kalimutan, alisin mo muna ako dito. Nagsusumama ang boses ni Wyatt. Oh, sorry babe. Napuno ng tawanan ng buong lugar habang inaalis ni Grace sa buhangin ang buong katawan ni Wyatt. Pati si Lancaster na pabalik na rin para tulungan ng ama niyang namumula na ang buong muka. 8 years ago ay magkaaway pa ang pamilya nila. At sa hindi inaasahang pagkakataon, ay nagtagumpay pa rin ang pag-ibig nilang dalawa sa isa't isa. Ngayon ay bawat oras nang sinasabi ni Grace ang nararamdaman niya para sa asawa. Dahil walang magandang maidudulot ang pagtatago ng nararamdaman. Sorry babe, I love you. Natatawang tura ni Grace at hinagkan sa labi ang asawa. Pagkatapos itong maialis sa buhanginan. Inakay ni Grace si Wyatt at sa kabila naman ni Wyatt, humawak si Lancaster. At sabay na naglakad ng tatlo, papunta sa maliit at masaya nilang mundo. The End.